Yan. Good morning po. Palakpakan naman natin si Jesus. Parang palakpak ng mga hindi nabasa ng dagat yan ah. Pwede bang yung palakpak para kay Jesus? Ayan. Okay, sabihin mo, partner! Congratulations! Kasi andito ka ngayon. Oh, di ba? Hindi ko nasasabihin kung bakit congratulations dahil nandito ka ngayon. Oh, basta ikaw ay nandito and you are blessed. Ayan. Hindi pa po tapos yung ating series entitled... Ano nga yung series natin? Overcome Evil with Good. Hindi pa tapos yun. Tutuloy na lang natin next Sunday. Kasi merong napakahalagang topic na kailangan mapag-usapan natin today. Ayan. Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay, Why did Jesus have to die? Yan. Bakit ba kailangan mamatay ni Jesus sa krus? Bakit ba kailangan mamatay ni Jesus? Yung iba kasi nagtatanong o nag-iisip, pwede naman sana huwag na mamatay eh. Wala na ba talagang ibang paraan? Ang Diyos ay maparaang Diyos. At sabi nga siya ay way maker, miracle worker. 'Di ba? Pero bakit nag-come up siya sa ganitong decision? Bakit kinailangang mamatay ng anak ng Diyos sa krus? At ito po pag-uusapan natin ngayong umaga sa biyaya ng Diyos. But before that, let's pray. Father, thank you so much sa biyaya na kami po ay makapag-Sunday service. Biyaya niyo po ito. Thank you so much. Thank you so much. Wala po kaming maipagmalaki. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga kakulangan, sa aming mga kalabisan, sa lahat naming nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord, and cleanse us with your most precious blood, Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. Thank you, Lord Jesus, for you are our righteousness. And this morning we pray, turuan niyo po kami. Paunawaan niyo po sa amin ang kahalagahan ng ginawa niyo sa cross at ang kahalagahan ng muli ninyong pagkabuhay. Salamat po, Lord, dahil magiging mas maliwanag pa sa amin the very purpose of what you did sa cross. Salamat, Lord. And we pray, O dear Holy Spirit, na kayo po ang magturo sa aming lahat. Ayaw naming makinig sa aming kapwa-tao lang. Gusto naming matuto, makarinig ng pangungusap galing sa iyo. So Lord, we pray, kayo po ang mangusap, kayo po ang magturo. Gamitin nyo lang po ang inyong lingkod as your mouthpiece, as your vessel, as your channel of blessing and wisdom and revelation sa mga anak mong gustong-gustong makinig ng iyong mga salita. Turuan nyo po kaming lahat. And we are declaring your complete victory, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Even retaliations, hindi namin pinahintulutan sa aming mga buhay at maging sa gawain ito in Jesus' name. We pray, O God, na salita mo lamang, will mo lamang ang ma-reveal, ang makita, ang marinig namin ngayong umaga. Salamat po, Ama, at sa inyong mga kamay, tinatagubilin po namin ang Sunday service na ito. Be blessed, Lord. Bunga na lang po noon, mabibless ang bawat isa. Thank you so much, Lord. We believe that you are here. We believe na kanina pa po kayong andito. Salamat po sa pagsama at sa pagtuturo sa aming lahat ngayong umaga. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. Sabi po ni Paul in 1 Corinthians chapter 15, verses 3 and 4. Again, in 1 Corinthians chapter 15, verses 3 and 4. Sabi nga niya diyan, For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures. Kung makikita po natin dito si Paul, nagsasabi ng patungkol sa isang napaka-importanteng message. Sabi ni Paul, itong isang message na ito, so important, na inuuna kong gusto kong i-share sa inyo. Kagaya na kung paano ko itong natanggap. Kagaya ng kung paano rin ito na-reveal sa akin. Ano daw yung message na yon na sobrang importante, sabi ni Paul, na si Jesus Christ daw ay namatay
para sa ating mga kasalanan. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. At ang sabi pa niya doon sa pagpapatuloy, na siya'y inilibing at siya'y muling nabuhay pagkatatlong araw in accordance with the scriptures. Laging mapapansin ninyo may kabuntot na in accordance with the scriptures. Kasi gusto ni Paul ilatag sa mga tao na hindi lamang ito kwentong barbero. Hindi lamang ito ako ang nagsasabi sa inyo. Ito ay nakasulat na sa Bible noon pa. Sabi niya, ito ay nakasulat na, ito ay na-prophesied na ng mga propeta long time ago. And very accurate ang lahat ng mga prophecy ng mga propeta sa kung paano ang mangyayari sa Panginoong Jesus. Pero ang gusto kong bigyan ng diin dito ay kung gaano rin binigyan diin ni Paul yung kanyang description sa message. At ano ang description niya sa mensaheng kanyang isineshare sa Church of Corinth? Yung importance. Sabihin mo nga sa katabi mo, importante. Bakit napaka-importante? Na malaman natin yung mensahe that Christ died for our sins. That He was buried and that He was raised on the third day. Kasi nga po, kung hindi ito nangyari, or kung hindi ito totoo, kagaya na napag-usapan natin nung worship night last Friday, baliwala ang lahat ng ginagawa natin. Kung si Jesus ay namatay at hindi muling nabuhay, baliwala ang lahat ng ating mga topics. Baliwala lahat ng ating mga preachings and sermons. Kaya inuna ni Paul ang pinakamahalaga. Sabi niya, ito ang mahalaga. Ito ang dapat pag-usapan. Ito ang dapat maging clear. That Jesus died for our sins. Na ang Panginoong Jesus ay namatay para bayaran ang kasalanan natin. Okay. Ngayon, pag-usapan natin, bahil mahalaga raw ito kaya nga imagine ninyo, third and last part na sana nung series natin, pero pinagpalibang ko. Upon reading that verse, upon revealing to me, through the Holy Spirit na ito importante, ito ang unahin mo. Okay? Pag-usapan natin, bakit gayong kaimportanteng unahin at maunawaan natin ito? At bakit kailangang mamatay ng Panginoong Jesus sa cross? Any idea? Pwede kang tanungin mo yung katabi mo, sabi mo, partner, kumusta man ang dagat? Hindi pala yan. Ang tanong mo ay, partner, bakit nga kaya namatay si Jesus? Kailangan mamatay ni Jesus sa cross? Diba? Bakit nga ba kailangan mamatay ni Jesus sa cross? Number 1, Jesus had to die because the punishment for sin is death. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Or, mali ata yung sentence ko, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. God created earth and man perfect. Alam niyo po, doon sa virtue ng creation, nung nilikha po ng Diyos ang lahat-lahat, including tao, ang lahat ay perfect. Walang kapintasan. No wonder, kung mapapansin niyo po doon sa mga early parts ng Genesis, tuwing nakakatapos gumawa ang Panginoon ng anuman, sinasabi niya, it was good. Nung nilikha ni Lord ang sun, ang stars, tapos sa gabi, yung moon, anong sabi niya? It was good. Nung nilikha ni Lord ang lupa, nilikha ni Lord ang tubig, at lahat ng mga nakatira doon, ano ang description lagi ni Lord pagkakatapos? It was good. Diba? Wala kayong mapapansin doon na sinabi ni Lord, it was good, pero may kaunting pintas, may kaunting pula, reject ng kaunti. Walang sinabing ganyan. Laging ang description niya, it was good. Kasi nga po, nilikha ng Diyos ang lahat na perpekto. Nagsimula lang pong magkaroon ng pintas, ng bahid ng imperfection, ang nilikha, most especially ang tao,
nung si Adan at si Eva po ay nagkasala. Sabihin mo nga diya sa iyong katabi, nagkasala si Adan at si Eva. Oh. Dinalwa ko na kasi magtatalo na naman kung sinong una. Hindi na natin pag-uusapan kung sinong una nagkasala, kung babae o lalaki. Oh. Basta alam natin kung sino ang laging tama. Okay? Oh, may naapilit pa rin, lalaki daw, lalaki. Okay. Oh, lalaki daw talaga 'yon. May nagsalita, sabay tago. Anyway, pagkapasok po ng kasalanan, 'yon doon na nagkaroon na ng problema. At ang Diyos po natin ay Diyos na matuwid. For a very long time, ang tao po na walang relationship kay Lord ay natatakot sa Diyos dahil ang laging pagpapakilala ng mga nauna sa atin sa Diyos ay Diyos na nagpaparusa. Period. At hindi naman lamang in-explain bakit ang Diyos ay dumadating sa puntong siya ay magpaparusa. Hindi in-explain. Basta sabi, ang Diyos ay mapagparusa, kayo'y mga magsisi. Yang inyong mga kayamanan, ibigay ninyo sa simbahan. Hindi nyo madadala sa langit yan. O, di kaya ang nagsiyaman noon yung mga praile. Ginamit ng mga mananakop ang relihiyon. At nakakalungkot po, ginamit ng mga mananakop ang Diyos. At hindi ka maliligtas pagka ikaw ay lumaban. O, ano ba yun? Saan ka galing yun? At hindi na ipinaliwanag kung bakit ang Diyos ay humahantong sa pagpaparusa. Kaya nalito ang mga tao nung ang tao ay nagkaroon na ng kagustuhang lumapit sa Diyos dahil nagkaroon na ng panahon na kung saan ang pakikipagrelasyon sa Diyos ay hindi na dahil sa ikay napipilitan dahil may mananakop. Ang tao ay nagkaroon ng kalituhan. Iniisip ng mga tao, sabi nila ngayon, ang Diyos ay mabuti. Pero paanong naging mabuti ang Diyos kung ang Diyos naman ay ang higpit magparusa? Hindi naklaro ng mga nauna sa atin na oo nga't ang Diyos ay nagpaparusa. Pero anong dahilan? Sapagkat ang Diyos po ay Diyos na matuwid. At parte po ng kanyang pag-ibig at ng kanyang kabutihan ang pagtutuwid. Taas nga po ang kamay ng mga magulang dito. Yung mga parents, pwede po ba makita ang kamay ng mga parents? Huwag kang magtaas ng kamay kung magulang ka lang sa basketball. Iba yung magulang sa basketball at saka yung magulang talaga, yung parents. Ano? Diba? Sige po, baba na po mga magulang. Maraming salamat po. Alam ninyo, ito'y lalong mas nakaka-relate ang mga parents. Ano? We cannot say that we truly love yung ating mga anak kung hindi natin sila dinidisiplina. Tama ba? Mga magulang, tama po. Ano? Mga anak, hindi pa masyadong na-realize to hanggang dumating ka doon sa pagkakataong ikaw na mismo ang magulang. Hindi natin pwedeng i-claim na we love our children kung hindi natin sila itinutuwid. Pero alam niyo po ba, nakakalungkot na may mga magulang na hindi talaga nagdidisiplina ng anak. Kaya makikita mo naman ang anak, upo. Pagkakabait. Pero hindi naman porket medyo pasaway yung anak ay hindi nagdidisiplina ang magulang. Minsan naman, madalas yan nasa anak na din. Kulang na lang ibitin ng patiwarik ng magulang, talaga lang yung anak ay may kulitis na taglay. So hindi naman laging ganon. Laging for every rule, there is an exemption. Pero ito ang punto ko. Di natin pwedeng sabihing mahal natin ang mga anak natin if we are not giving them yung disiplinang kailangan nila. Dahil ang tunay na nagmamahal, nagtutuwid. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ang tunay na nagmamahal, nagtutuwid. Kaya kapag may nagsasabi sa iyong mahal ka, pero hindi itinatama, lalo na yung obvious ng mali, hindi ka mahal niyan. Kapag ka meron namang, lagi na lang ikaw itinutuwid, wag mo naman ding iisiping, hindi ka mahal.
hindi lang nila ako nauunawaan. Or baka it's the other way around. O baka naman hindi natin sila nauunawaan yung pagtutuwid na ginagawa nila. Okay? At ang Diyos po ay Diyos na matuwid. At kasama, in line, nakapaloob sa kanyang pag-ibig, ang kanyang katuwiran. Imagine God na magiging mabuti at mapagmahal lamang base sa ating pananaw. Paano mo ba naiisip na i-imagine ang Diyos ng pag-ibig at Diyos na mabuti? Imagine kung ang Diyos nga ay kagaya lamang ng kung ano yung abot ng pananaw natin patungkol sa pagiging maibigin at pagiging mabuti. Imagine a God na ganyan. A God na hindi nakikita ang balance between love and yung pagtutuwid. Malamang tayo na ang pinakakawawang mga nilalang kung ang Diyos ay inalis mo ang katuwiran sa Kaniya. Halimbawa, yung isang lalaki may nakaaway at ang sinabi niya, Diyos ko. Ano yung? Nagtitinda siguro. Mag-isda. Akala ko cellphone ninyo yun. Sabi ko, pambihira namang ano yan, ringing tone. Anyway, isang lalaki, mayroon siyang nakagalit, mayroon siyang nakaaway at sinabi niya sa Diyos, Lord, ako'y mahal mo at ikaw ay mabuti sa akin. Pwede bang parusahan mo itong nakagalit ko? Anong mangyayari kaya pagka lagi na lang gayon ng gayon? Ay, ewan ko kung anong mangyayari sa atin. Baka lahat tayo lahat tayo ay tatamaan ng kung ano mang tatama. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung buhay pa, baka tinamaan na yan. O kaya naman ay merong magkaribal at sinabi nung isa, Lord, di ba mabuti ka, di ba mahal mo ako? Hayaan mong sagutin ako ni girl. At yung isa gayon din ang prayer. Anong gagawin ni Lord daw? Baakin yan. You see? Kaya tayo po ay napaka-blessed that we have a God na nakita at alam how to balance love at pagtutuwid. Okay. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Kahigpit naman ng Diyos na iyan, sabi ng iba. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And actually po, dalawang klase ng kamatayan ang mararanasan ng mga nagkasala. Bago ako magpatuloy, taas po ang kamay ng mga nagkasala. Pag hindi nagtaas ng kamay, ibig sabihin hindi ka nagkakasala. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. O, baba na. At baka malito ang mga taga-sundo. Ano sabi ng verse? Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Lahat ng nagkasala, dalawang klase ng kamatayan na nag-aabang sa atin. Ang unang kamatayan ay yung physical death. Sabihin mo nga, physical death. Physical death. Na kung saan ang katawan ay iiwan ng iyong spirito. Ang espiritu, kung may relasyon sa Diyos, ay babalik sa Diyos. Ang kanyang kaluluwa. At ang katawan ay may iiwan dito. Okay, pastor, lahat naman talaga ay namamatay. Okay, patapusin mo muna ako. Ang pangalawang kamatayan na mararanasan ng mga nagkasala ay yung spiritual death. And what is spiritual death? Everybody say spiritual death. Spiritual death. Ito naman po yung pangalawang kamatayan at yung pinakamalala. Bakit? Sapagkat ang spiritual death po ay yung pupunta ang kaluluwa mo sa lugar na kung saan wala ang Diyos. Talaga, pastor? May lugar na wala ang Diyos? Diyos nga siya. Diba?
there is a place na sinadya talaga ng Diyos na siya'y wala doon, and that is hell. And I want you to know, any place na wala ang pagsama ng Diyos ay hell. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, anumang lugar na wala doon ang presensya ng Diyos ay impyerno. Ibig sabihin, Pastor, sa kalagitnaan ng mga gera, yun ay impyerno? No, kasi nandun ang Lord. Ibig sabihin, Pastor, noong kasagsagan ng pandemya, yun ay impyerno? No, kasi nandun pa rin si Lord. Kasi kung wala si Lord noong kasagsagan ng pandemya, di sana wala na tayong lahat. Pero bakit buhay ka pa? Ba't nag-survive ka? At bakit natuto tayo from that? Kasi nandoon si Lord. So imagine hell. Imagine a place wherein wala talaga si Lord doon. That is why sinasabi ko sa inyo, ito ang mas malalang kamatayan, the spiritual death. At ito po ang mararanasan ng mga taong nagkasala. Sabihin mo nga sa iyong katabi, nagkasala ka ga? Anong isinagot? Ha? Oo daw. Oh, kung umuo, ang sunod mo sabihin, malaki ang problema mo. At kahit tayong nagsasabi sa katabi natin, malaki ang problema natin. Diba? Bakit? Kasi nga, lahat tayo ay nagkasala. At lahat tayo magbabayad ng kamatayan. Parang katahimik ninyo. Parang kasaya-saya namin kasi, Pastor, nung mga karaang araw kami nagdagat. Oh, 'di ba? Kasaya-saya namin kami nagtampisaw doon. Kasaya-saya namin kami nakainom ng tubig ng Lemere. Oh, sarap. Oh. Di mo na maintindihan kung maalat talaga dahil dagat o maalat dahil ayoko na ituloy. Nakainom ka ng tubig ng San Juan. Nakainom ng tubig ng Lubo. Oh, sarap, nam-nam. Sabi ng isa, sana all, sulong. At yung iba naman ay di nagtiyaga na lang sa pool. Alay, nagsimula nung umagay bago raw humapoy maalat na rin eh. Ay, bahala na kayong mag-isip kung paano nangyari yun. Ay, Pastor, paano hindi kami tatahimik? Eh, kakasaya namin ng mga nagdaang araw sa dagat, sa pasyalan, sa kung saan man. Ay, tapos ngayon ito ang pinag-uusapan natin. Na malaki nga ang problema dahil lahat ay nagkasala ay walang exempted. Kahit na rin nagtuturo ngayon sa unahan ay hindi exempted. Deads din, patay. Eh, Pastor, ay mamamatay naman talaga lahat na may pupunta roon. Oo nga, pero ang pinoproblema ngayon natin ay yung spiritual death. Yung pangalawang kamatayan. At mabuti sana kung pag namatay, patay na walang pakiramdam kasi doon, for eternity, parurusahan. Opo. Ano ba nangyari diyan? Bakit nagkaparusahan gayaan? Sa Genesis chapter 2, verses 16 and 17, ito po ang paalala ng Diyos kay Adan at kay Eva. Pwede ba tulungan niyo po ako magbasa? 1, 2, 3, basa. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil." Sabihin nga natin lahat, "You will surely die." Sabi ni Lord, pag kinain mo yung bungang ipinagbabawal, sigurado mamamatay ka. Kung Batanggenyo po ang nagsulat niyan, piho, utas ka. Diga? Kung Batanggenyo, ano? Pihong-piho yan, utas ka. Gayon pa. Kaya nga lang, ang kulit-kulit kasi nga nung nauna. Alam nyo, nung nakaraan, nabanggit ko sa inyo na sa heaven gusto kong ma-meet si Paul.
si Apostle Paul at sasabihin ko, Lodi, galing mo, tindi mo. Di ba? Imagine mo sa pagpipreach ng gospel, tinuklaw ng ahas eh. Inaabangan ng mga sinesharean niyang mamatay si Paul. Namatay yung ahas eh. Imagine niyo namang higpit ng kaya gusto ko siyang mamit din eh. Siyempre, number one na gusto kong mamit si Jesus. Ang padalwa si Paul. Ayoko kay Peter, baka mainitin pa rin ang ulo doon. Pero baka naman hindi na. Si Paul. Alam niyo ang asunod kay Paul na gusto kong mamit? Si Adam. Bakit? Ewan ko. Hindi ko naman siguro pwedeng kaltukan yun doon, dahil Pero tatanong ko talaga, ano nangyari? Bakit? Bakit? Nangyari, Adan, Lolo, Mamay, ano nangyari? Bakit naman nangyari pa yun? Damay-damay nangyari. Diga? Kasi si Eva naman, wala eh. Pag kaya kinumpront mo si Eva, tuturo rin lang no si Adan. Di ba? Ganun naman talaga, di ba? Ngayon, ito po ang sinimulan niyan eh. Ang linaw-linaw, mamamatay. Ngayon, ang sabi naman nung demonyo, ayoko na ng ahas dahil demonyo naman talaga yun eh. Saan yung ahas laang? Pero hindi lahat ng ahas ay demonyo ha. Kayo nakakita ng ahas, demonyo. Kaya nililinaw ko na at hindi ho yung bunga may mansanas ha. Yung iba ay yun ang dahilan sa ina, kaya ayaw kumain ng apple. Ayan ho, pinagbabawal na bunga. May sabi sa iyo. Kataon laang na yung apple lang ginamit. Okay, nililinaw ko na rin iyon. Kahit paulit-ulit. Kasi maniwala kayo kung sa Pilipinas ho yun nangyari at sa Pilipinas ho nakatira ang pintor noong painting na yun, malamang yung Indian. Indian yun. Maniwala kayo. So, hindi po yun mansanas. Ano sabi ng demonyo kay Eva? Sinabi ba ng Diyos na mamamatay kayo? Sabi ni Eva, mamamatay daw. Ay, nako. At sa New Testament, nilinaw rin po, in Hebrews chapter 9, verse 22. Ang sabi riyan, basa. Baka sabihin niyo ko lang may sabi para kita ninyo. 1, 2, 3, basa. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Pastor, talagang gusto mo kaming patayin eh. Dahil kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran. Sabihin mo nga diya sa iyong katabi, partner, kamusta naman ang dugo natin? Kailangan dumanak ang dugo para makatanggap ng kapatawaran. Pastor, kaya ganyan ang ginagawa ng mga nakaraan, ng mga nakikita namin. Talagang pinadudugo ang lahat ng pwedeng paduguin para makatanggap sila ng kapatawaran. Hindi. Bakit? Isaiah chapter 64 verse 6b. Basa. All our righteousness are as filthy rags. Lahat ng ating katuwiran, lahat ng parang mabait na gawa ng tao, lahat daw yun ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, Pastor, si Lord hindi nakaka-appreciate. Nakaka-appreciate naman. Pero sa standard niya ng pagiging righteous, hindi pa sapat, hindi umabot, hindi naka-break even man lamang lahat ng ginagawa ng tao. Kaya kahit panguso ang dumugo diyan, maniwala kayo sa akin, wala pa rin kapatawaran na matatanggap yon. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, partner, kung ako pala'y nagpadugo noong nakaraang mga araw, sayang ang dugo ko. Sabi mo sa kabila, sayang ang dugo. Bakit? Dahil yung dugo mong pinadanak ay hindi worthy.
galing pa dinonate mo sa Red Cross. Hello? Mahirap lang kolektahin yon, yung bawat labtik na gayon, pahid, tapos piga. Mahirap kolektahin, magpatusok ka na lang at yun na, i-donate mo ang dugo mo. Dahil kahit anong pagpapatulo mo ng dugo mo, hindi nun mababayaran ang kasalanan mo dahil hindi ka karapat-dapat. Anong pinagbasihan niya, Pastor? Never forget na ang pinagkasalaan ng tao ay Diyos na banal. Kaya ang dapat na ipambayad ay banal. Kahit pang ipilido mo'y banal o perpekto ang first name mo at pati ipilido, hindi ka pa din pwede. Dahil lahat ay nagkasala at ang lahat ng ating katuwiran ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Ang laki-laki ng problema ng tao. In Romans chapter 3 verse 23, ang sabi po roon, for all have sinned and fall short of the glory of God. Everybody say, fall short. Ano ka sa Tagalog yan? Hindi umabot. O para mas madaling maintindihan, bitin. Bitin. Hindi umaabot. Laging bitin. Laging kulang. Ang lahat ng tao ay nagkulang. Ang lahat ng tao ay bitin. Hindi abot ang kabanalan ng Diyos. Kaya hindi pwedeng pambayad. Pwede kang ibayad ang bitin. Magkano po yung inyong donut? 35 isa. Pwede ka pong 30 na lang. Utoy, Dunkin Donut ito, hindi ito palengke. Ay, bitin po ang budget ko eh. Ay siya, pasensya ka na. Kaya alam nga naman, abunuhan ko pa yan. Magkano lang sweldo ko? Hindi pwedeng ibili pagbitin. Hindi pwedeng ibayad pagbitin. Kaya, hindi pwedeng pambayad yung katabi mo. Sabihin nga nating lahat, ako ay nagkasala. Kailangan ko magbayad dahil sa aking pagkakasala. At ang kailangan kong ibayad ay kamatayan. Sinong gustong mamatay at ibayad sa kasalanan? Wala. Bibigyan ko kayo ng option. Yang katabi mo na lamang ang ibabayad natin. O, tanungin mo ngayon yung katabi mo, partner, ikaw ang ibabayad namin. O. Anong sabi? Ayaw. Alam ninyo, kahit gustuhin na yan, hindi pwede. Kahit gustuhin na yan, hindi pwede. Para kang nabili ng imported na chocolate at ang ibinabayad mo'y dahon ng kape. Ano sasabihin sa iyo nung magtitinda? What is that? Oh. Dahon ng kape. Oh. Hindi obra, hindi pwedeng pambayad, hindi valid. Ngayon, kung gusto ko pong makita ninyo the very big problem ng sangkatauhan. This is the problem na hinaharap ng tao before Jesus died on the cross. Ito ang problema ng tao. Number 2, ang pinag-uusapan po natin ay why did Jesus have to die? Number 2, because the payment should be perfect. Tingnan mo nga yung katabi mo kung perfect. Pwede mo bang kantahan niyang katabi mo ng, you are perfect in all of your ways? Hindi pwede. Kasi, wala ka ng choice. Hindi talaga siya perfect. Kaya, kung mahal mo, tatanggapin mo na lang. All your curves and all your edges. Diba? Tatanggapin mo na lang. Hindi perfect. Sa mga binata at mga dalagang naghahanap ng perfect, wala kang makikita. At package po yan. Everybody say package. Ano ibig sabihin ng package? Pagmamahalin mo, talagang kailangan kasama lahat.
Nakakakita kayo sa mga stores o sa mga mall ng mga nakapackage. Halimbawa, Christmas package. Di ba? Ano yung mga kasama doon? Isang malaking spaghetti, tapos may sauce, tapos may isang malaking lata ng fruit cocktail, tapos ay may nata o may kaong, tapos may Domex. Grabe naman, pastor. Meron nga. O kaya merong katol. O kaya ay merong kung ano man na hindi naman angkop doon sa package pero kasama doon. Pwede mo ba sabihin sa counter, Madam, paalis-alis naman na rin ko Domex. Again, ilalagay ko sa salad. Hindi mo pwedeng alisin. Bakit? Package. Gayon din ho ang tao. Hindi natin pwedeng alisin. Ikaw na may mahal ko dahil ikaw ay mabait, ikaw ay masipag, ikaw ay maganda, tuyuin ka lang. Pwede kang yung tuyo alisin na, hindi man kailangan. Di ba? Huwag ka masyadong tumawa. Baka, ano. Ito po ang problema pa. The payment should be perfect. Siguro kanina, meron akong tinatanong sa inyo. Ang sabi ko sa inyo kanina, wala nagang ibang paraang naisip ang Diyos. Bakit kinailangang humantong na ang nag-iisang anak niya ang kailangang mamatay sa cross para mabayaran ng ating kasalanan? Ay nagtingin ang Lord. Wala nga pwede. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made Christ, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Ganda. Ano daw ang ginawa ng Diyos? Ginawa ng Diyos na ang Panginoong Jesus na hindi nakakaalam ng kasalanan, ang siyang maging kasalanan. Ano ibig sabihin, pastor, nun? Siya ang naging kasalanan. Ganito kasi yon. Yung sponge. Ano na-imagine yung kulay ng sponge? Dilaw, tapos yung ibabaw, green. Di ba? At least nagkakaintindihan tayo. Inilubog mo sa sabaw ng dinuguan. Siyempre, kunyari, hindi mo alam na may sponge doon. Masasabi mo pa bang may sponge doon? Wala na. O kaya, interior. Alam niyo interior? Yung goma? Gupit-gupitin mo, parang sinlalaki ng bituka. Ha? Ihalo mo sa dinuguan. Mahahalata mo pa bang interior yon? Hindi na. Basta alam mo, dinuguan yon. Okay? This is my point. When Jesus kinuha ang kasalanan natin at nung mga nauna pa sa atin at yung mga kasalanang magagawa pa ng mga susunod, nung kinuha niya yon, hindi siya nagmukhang may kasalanan. Nung kinuha niya lahat ng kasalanan, siya'y nagmukha ng kasalanan. Nakukuha niya? Ganong karumi, ganong kalala. Imaginein mo naman, kahit sa isang tao na lang, halimbawa, ako na, hindi ko na kayo dadamay, ako na lang, kasalanan ko noon. Diba? Sino rito yung kapag ka naipag-pray ka, ay sinasabi sa iyo nung nagmi-minister, pwede bang alalahanin mo lahat ng nagawa mong kasalanan noon at ihingi mo ng tawad? Sino rito yung sa halip na maiyak ka, ay natatawa ka pa pag naaalala mo? Ako nung unay gayon yung naaalala ko yung mga kasalanan ko nung elementary, nung high school, natatawa ako Tapos nung nagsisisi na ako yun, saka ako naiiyak. Pero sa talagang una, natatawa ako. Ako na lang kasalanan ko nung elementary, nung high school, nung college, nung nakagraduate, nung nasa worship team na, may kasalanan pa rin Kita nyo yun? Nung pastor na, hanggang ngayon, ay sa dami ng kasalanan iyon, ay talaga namang hindi lang magmumukhang kasalanan ng Panginoong Jesus, talagang siya na ang magiging kasalanan sa itsura pa lang. Okay? Isang Diyos na hindi nakakaalam ng kasalanan ay ginawang kasalanan. Para daw Para ang katuwiran naman ng Panginoong Jesus ang mapa sa atin. Wow. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, Jesus ang kumuha ng kasalanan mo,
pinalitan naman niya ng katuwiran niya. Kaya hindi na yung kasalanan natin ang nakikita ng Ama, kundi ang katwiran ng Panginoong Hesus na ang nakikita sa iyo. Pwede ba palakpakan natin si Lord doon? Kaya nga, di ba sabi nung kanta, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Di ba? Hindi na yung kasalanan ang nakikita. Pero ito ang pinupunto ko rito sa number 2. Bakit kailangang mamatay ng Panginoong Jesus? Dahil ang kailangang pambayad ay perfect. Walang perfect. Walang perfect. Problemang malaki. Hindi ka po, pastor, mababayaran ng kasalanan kapag gumawa ng mabuti. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, ang paggawa ng mabuti, pambayad kasalanan. Bakit ito kailangan mapag-usapan? Marami ang naniniwala sa gayon. Kaya nga marami ang nag-iintay ng mga ganitong panahon. Bakit? Magbabayad daw ng kasalanan. Hindi po natin kayang bayaran ng kasalanan natin. Una, wala tayong kakayanan. Pandalawa, hindi naman tayo pwedeng ang pambayad. Dahon ka ng kape. Naaalala mo gayon? Dahon ka ng kape. Hindi ka dollar. Hindi ka pwedeng pambayad. Kaya kahit durugin mo ang likod mo, wala kang nabayaran doon. Kahit durugin mo ang tuhod mo, wala kang nabayaran doon. Ano pa gusto mong durugin? Chicharon na lang po, pantaping sa lumi. O sige. Wala. Wala tayong mababayaran doon kahit magpapako ka. Patagilid, patiwarek, patalikod, bahala ka. Meron akong nakita, pinapakoy tainga. Hanip sa hikaw kuros. Walang mababayaran. Bakit? Kasi hindi po tayo perfect. Kaya wag niyong isipin na yun ay nagkakabawasan, yung pag gumawa ka ng mabuti, nababawasan ng kasalanan. Hindi ho yung gayong. Ewan ko kung saan galing yun. Ako'y gagawa ng mabuti, nababawasan ng kasalanan. Pag nagkasala, nababawasan ng langit points. Walang ganun. Walang ganun. Kaya kapag nakakakita kayo sa Facebook na ganyan, huwag kayo magpapapaniwala. Hindi totoo yun. Walang ganun. Walang minus point sa langit. Wala pong ganun. Dahil lang nagbayad talaga ng kasalanan natin ay isang perfectong Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Meron ako'y kukwento sa inyo. Ihanda niyo ang puso niyo, ha? Lalo na yung mga una lang makakarinig dito. At gusto ko rin po, lalo na yung mga nasa live, kung ito'y unang beses nyo lang maririnig, I pray na ihanda ng Lord ang puso mo. Handa na kaya? Meron hong isang religious na lalaki. Ang gustong makasigurado na pupunta siya sa heaven. Anong gusto? Makasigurado na pupunta sa heaven. So ito ang kanyang ginawa. Siya ay laging nagdadasal ng panalangin na alam niyang itinuro sa kanya. Nananalangin siya ng 10 gayong at ng 10 gayong at ng 10 garini. Kinilala niya lahat ng mga sinasabing nakarating ng langit. Kaya pati pangalan ng mga iyon ay ginabanggit niya araw-araw at doon ay siya'y nananalangin din. Ano pa? Pumupunta siya sa lahat ng simbahang malapit sa kanila. At siya ay nagdadasal doon, patayo, paluhod, paupo, patagilid, tumbling-tumbling. Bahala na kayo. Ano pa? At siya ay naghimay ng lahat ng butil na mahagay.
Nagdadasal siya ng mga lahat ng kaya niyang dasalin at lahat ng itinuro sa kanya dahil iyon ang pagkakaunawa niya. So hindi natin siya pwedeng i-judge dahil yun ang pagkaalam niya eh. Yun ang pagkaunawa niya. Ano pa? At sumama siya sa lahat ng mga nagpaparada. Lahat ay sinamahan niya. Parada ng maputi, parada ng maitim, parada ng moreno, parada ng tisay, parada ng pango, parada ng tuwid ng buhok, parada ng kulot. Lahat sinamahan. Ano pa? At siya ay nagpadasal, dahil baka yung kanyang dasal ay hindi sapat, kaya nabayad siya ng mga magdadasal. Nagpadasal siya na nagpadasal. Nagdasal sila ng 2 araw, ng 4 na araw, ng 9 na araw, ng 4 na puan, ng 50, ng 90, 120, 130. At ano pa? At siya po ay bumayad din ng bumayad. Sabi niya, aanhin ko ang pirang ito kung hindi rin ako pupunta sa langit. Aanhin ko ang pirang ito kung hindi ako pupunta sa langit. Kaya yung mga pira niya ay ginamit niya, ibinayad niya na ibinayad. Sabi niya, ayan, sige. Tayo'y mag-service ng mag-service, bumayad ng bumayad. O yan. Siya po ay nagpamisa na nagpamisa na nagpamisa. Ayan. Kabait. Sabihin mo nga sa katabi mo, kabait. Sa kabila naman sabihin mo, kabanal. At pagkatapos po niya magpamisa ng magpamisa, ay siya po ay, di siyempre, a-attend siya doon sa lahat ng misang yun. Kaya talagang bago matapos ang maghapon busog sa ustya. At lahat nga lang nakapit sa ngalangala. So alam niyo na yun, ha? At pagkatapos po niyang gawin ang lahat ng bagay na iyon, siya'y matutulog at magpapahinga na. At habang siya'y nakahiga, tumatakbo pa rin ang utak niya kahit siya'y pagod na hindi siya makatulog dahil nag-iisip siya, bakit ganito ang pakiramdam ko after doing everything? Hindi pa rin ako sigurado. Natatakot pa rin ako. Hindi pa rin ako sigurado, natatakot pa rin ako after doing everything. Kaya kinabukasan maagang maaga, nagpagawa siya ng pader, pinatatakan ng kanyang pangalan, bumili ng maraming upuan, nagpapalit ng bubong ng simbahan, binilhan ng mga sasakyan, lahat ng mga namumuno doon, pati mga magdadasal, binigyan ng pangkape, pangtinapay, pangalmusal, pantanghalian. Alam niyo yung ginawa ng lahat, ginawa na niyan lahat, at at the end of that next day, eto na naman po tayo, hihiga na naman sa gabi, wala na namang peace. Hindi pa rin masigurado kung saan siya pupunta. At pagkatapos po ng araw na iyon, ang pinakahihintay niya, siya po ay namatay. At nung siya po ay nasa tarangkahan o entrance na ng langit, ewan ko kung sinong bantay doon, sabi nila si Pedro, hindi ko alam. Kinausap po siya nung naroroon sa gate at ang sabi, bakit ka papasok dito? Ano ang nagbigay sa iyo ng katuwiran at kapangyarihang pumasok dito? At binanggit po ni religious man lahat ng kanyang ginawa. Very fresh pa sa kanyang memory at actually, nasa kanila daw bahay pa yung mga resibo. At ito po ang isinagot sa kanya sa langit. May iniintay kami, wala sa nabanggit mo. Oo, isa dami ko na hong nagawa. Wala pa rin ho sa mga nabanggit ko ang paraan para makapasok ng langit. Sinigurado ko na nga, inubos ko na nga ang pera ko, ang lakas ko, ang oras ko. Pero wala pa rin sa mga nabanggit. At ipinakita po ng bantay sa langit ang Bible. At ipinabasa Efeso chapter 2. Verses 8 and 9. Sa biyaya, ang tao ay maliligtas. Hindi sa mabuting gawa upang walang maipagmalaki ang sinuman. Ito ay regalo. Ito ay kaloob ng Diyos. Hindi dahil sa atin upang wala tayong maipagmalaki. Ko ito lala si religious man.
Sabi, hindi ko alam. Hindi ko alam. Sabi naman nung bantay sa langit, sa dami-dami na ng mga gawaing makadiyos na pinuntahan mo, wala man lang nagturo sa iyo niyan. Ang sabi ho sa amin magbasa ng Bible, binasa mo ga, oo, sa busy ko na ho sa dami ng ginawa kong mabuti. Makakapagbasa pag ako ng Bible, yan ang problema. At ano po nangyari doon sa religious man? Hindi po siya nakapasok sa heaven. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, parang may katulad yun. Parang may kilala akong parang gayon. At sa pagpapatuloy po ng kwento, meron naman pong isang lalaki na hindi siya religious. Actually, kabaligtaran, napakapasaway. Tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi siya yan, ha? Sobrang pasaway po ng lalaking ito. At lagi po siyang nakatambay sa parke. O baka may natambay sa parke, hindi ko alam na ikaw yon, ha? Baka nagkataon lang. At dahil nakatambay po lagi siya sa parke, nakita po siya ng grupo ni na James. Ngayon, nandiyan kasi James. As usual, wala. Nasa parke. Si Osep na lang. Nandiyan si Osep? Ayan, very good. Nariyan si Osep. At na-invite siya sa church. At pagdating niya sa church, Pastor, kaya ga po yan papasok sa langit dahil ng church, patapusin mo muna ako. Pagdating niya sa church, narinig niya ang preaching na ito. At naunawaan niyang hindi sa mabuting gawa dahil hindi nga rin abot, hindi rin niya sasapat bitin. Kaya ako papasok pala ng heaven ay dahil ako'y kinaawaan, ako'y biniyayaan, ako'y kinahabagan, at tinanggap ko si Jesus bilang aking Diyos. Kaya ako papasok sa heaven. After hearing that message, siya'y masayang umuwi, kinagabihan siya'y natulog, hindi na siya nagising. Pakakatakot palang mag-church. Hindi yun gayon. Sabi ko nga sa inyo, hindi, walang kinalaman ng church. At pumasok din siya, dumating din siya sa entrance ng langit. Pagdating niya doon, sabi nung bantay, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na pumasok dito? At sinabi po ng pasaway na lalaki, wala ho akong nagawang mabuti. Kakakilala ko lamang po sa Panginoong Jesus kahapon. Abay, ako ho pala'y namatay na rin agad nung kinagabihan. Wala ho akong pagkakataong makagawa ng mabuti. Pero, tinanggap ko po ang Panginoong Jesus sa aking buhay kahapon bilang aking Diyos, Panginoon, tagapagligtas. Nag-i-star ang mata ng bantay. At ano pa? Sige, ituloy mo yan. At nalaman ko po na kahit ako'y nagkaroon ng pagkakataong gumawa ng mabuti sa pananaw ng mundo, ay hindi pa rin pala ho sasapat yun dahil hindi ho ako perfect at lahat ho ng kabutihang gagawin ko ay hindi aabot, bitin. Kaya ako po'y umasa na lamang sa habag ng Diyos. Ako po'y umasa na lamang sa biyaya ng Diyos. Tinanggap ko po ang kanyang biyaya. Tinanggap ko po siya sa aking buhay bilang aking Panginoon. At ako po'y biniyayaan. Ako'y naniniwalang ako'y biniyayaan. At ako'y huwag walang maiipagmalaki. Maya-maya pa'y may tumunog na ganitong sound. Kang! 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 Nagbukasan ang gate ng langit. At pagbukas ho ng gate ng langit, sumalubong po ang napakaraming anghel at ang napakaraming mga banal. At ang sabi, Parinay, pasaway! Ikaw ay pasaway! Pero dahil sa biyaya lamang, ikay naligtas. Parinay, pasok din eh. At ano nangyari doon sa religious? Aywa kung saan pupunta yan. Nakapasok po ng langit. Yung tinanggap niya ang biyaya ng Diyos.
Yung naunawaan niya na hindi siya perfect, hindi siya talaga magiging able na bayaran ng kanyang kasalanan, tinanggap niya yung nag-iisang perfect at nag-iisang able bayaran ng kanyang kasalanan, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Pwede ba palakpakan mo si Jesus dong? The payment should be perfect. And since we are not perfect, never we will be, then isa na lamang ang ating pag-asa. Kailangan ng Panginoong Jesus na mamatay sa krus at magbayad para sa ating mga kasalanan. And lastly, number 3, at dito na po ako magtatapos, why did Jesus have to die? Jesus had to die so that we may live. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verses 15 to 21. Pero yung mismong gusto ko lang i-point, ang inilagay ko na lang dyan. Pwede mo basahin natin? Christ died for all, so that those who live would not continue to live for themselves. He died for them and was raised from death, so that they would live for Him. Ang Panginoong Jesus po ay namatay upang lahat na mananampalataya sa Kanya ay mabuhay para sa Kanya. Wow! Kung hindi po namatay ang Panginoong Jesus sa cross, hindi po tayo magkakaroon ng ganitong buhay. Pastor, hindi pa naman eternal life ito ah. Not an eternal life pa, but a secured one. Imagine living a life na hindi ka secured. Di ba? Kaya nga ang dami doing their best to earn lots and lots of money para maging financially secured. Ang dami nag-aaral ng mabuti para at least meron silang educational attainment at para kahit papaano they are secured sa kung naman ang kakaharapin nila. Are you there? Doing their best to be secured in this life. Pero, ito ang lamang ng mga Kristiyanong kagaya ko at kagaya mo, kapatid. Hindi lamang earthly security ang meron ka. Upon receiving the grace of salvation in Christ Jesus, nagkaroon ka rin ng eternal security. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, eternal security. Ano yung eternal security? Na secured ka even to your next life. Ano naman kung ikaw ay secured financially dito sa lupa, ikaw ay secured sa lahat at talagang naka-insure ka, secured ka, may security guard ka pa. Kung wala ka namang eternal security, are you there? Yung secured ka sa lahat ng bagay dito sa mundo, pero tuwing gabi, natatakot ka matulog dahil baka di ka magising dahil hindi mo alam kung saan ka pupunta after this life. Samantalang yung kagaya natin, hindi naman naka-insured lahat. Sasakyan nga, ang insurance, yung sa Cebuana lamang, yung tig 600 eh. O, di ba? Alam niyo, sa abroad, hindi pwede yun. Dito lang yun, kaya enjoyin nyo na. Habang narito pa kayo sa Pinas, malay nyo, baka mag-abroad kayo. Pero punto ko, wala man lang ka-insurance. St. Peter nga'y wala. Wala. Pero ang sarap ng tulog mo. O, di ba? Bakit ang sarap ng tulog mo? Kasi alam mo, ano't ano man ang mangyari, may eternal security ka. Alam mong pupunta ka sa heaven. Alam mong hindi ka perfect. Alam mong hindi ka mabuting mabuti. Alam mong hindi ka magaling na magaling. Pero dahil sa biyaya, ako ay ligtas. Dahil sa biyaya, sa pananampalataya ko kay Kristo Jesus. Kapatid, yan ang kayamanan mo. Hindi yan kayang bilhin at di yan kayang kunin sa iyo. Malibang pabayaan mo. Kaya wag mong pababayaan ang iyong relationship kay Jesus. Grabe. Imagine a life without eternal security. Hindi makatulog, takot matulog, baka mamatay. Hindi makatawid, baka mamatay. Hindi makasakay ng eroplano, baka daw mahulog. Hindi makasakay ng barko, baka makalubog.
Hindi makalakad sa damuhan, baka makagat ng guyam at mamatay. Sobrang takot sa death. Pero tingnan naman ninyo nangyari, anong sabi ni Paul? Nung na-reveal sa kanya na si Jesus namatay at muling nabuhay, anong sabi ni Paul? Kamatayan! Nasaan ang iyong yabang? Imagine me, binubuli ni Paul ay death. Death, where is your sting? Yabang ni Paul eh. Ginagayong-gayon eh. Death! Bakit binubuli na ni Paul ang death? Kasi ang Diyos niya conquered the grave. Dahil ang Diyos niya tinalo pati death. Kaya sabi ni Paul kay death, wala ka. Chicken feeds ka. Bakit? Kasi ang Diyos ko, tinalo ka. Grabe, what a security we have in Christ. What a security we have in Christ. Yun ang buhay. Jesus died so that we may live. Kasi kung walang Jesus na namatay, nagbayad ng kasalanan mo, you cannot say that this life is really life. Aanhin mo naman yung buhay ka nga, pero lagi namang takot. Dahil baka mamatay, kasi walang kasiguraduhan ng pupuntahan. But when Jesus died on the cross and rose again, doon ka lang nagkaroon talaga ng buhay, secured na buhay. Wow! Ano nga uli ang sabi ni Jesus? In John chapter 14 verse 6, ang sabi? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung i-relate natin sa topic natin, walang pupunta sa Ama kung walang Jesus na mamamatay sa cross. Ako lang ang daan. May nagre-reklamo, alam namang arilang ang daan. Giniba pa eh, saan kami dadaan? Siguro yun ang reklamo ng mga taga-Bantilan, nung bumagsak yung tulay doon. Wala nang iba, saan pa kami? Iikot pa kami. Maggagarsiya pa kami. Alam na nga na lang ang daan, giniba pa eh. Nagiba pa eh. O kaya naman kung hindi dahil sa kalamidad, sinira dahil gagawin uli, nagrereklamo yung mga tao, bakit sinira pa? Wala nang alam namang yun lang ang daan. Alam niyo po, marami nagsasabi, bakit ang Panginoong Jesus ay kailangan pang mamatay? Eh kung hindi mamamatay, walang magbabayad ng kasalanan, walang ibang daan. Kung hindi mamamatay ang Panginoong Jesus sa cross, wala tayong daan patungo sa Ama. Walang iba. Kaya kailangang gibain. Ano sabi ni Jesus? Sirain ninyo ang templong ito at pagkatatlong araw ay bubuuin ko ulit. Ala, kagulo ang mga tao ay bastos to ah. Tagal-tagal namin nagawa ang templo, sasabihin, gigibain, tas 3 araw mo lamang bubuuin. Loko pala ito eh. Kagulo yung mga tao nung sinabi ni Jesus yun. Sabi ng mga disciple, tayo na, dumali na naman si Lord. Ayan na naman, kagulo na naman. Tapos nung nakalayo-layo, Lord, ano ba ibig sabihin nun? Katawan ko, sinasabi kong templo. Pagka-3 araw, ako'y papatayin. Pagka-3 araw, ako'y muling mabubuhay. Ba't kasi sinabi niyo, Lord, di templo po, di kagulo na naman, wanted na naman tayo. Karibok pa yung mga tao. Nai-imagine ko nung binabasa ko yun. Dahil walang ibang daan patungo sa Ama. Sabi ni Jesus, no one comes to the Father except through me. That's why it is only me who need to die. Kailangan ako ang gibain para pag nabuo uli ang tulay, makakadaan na uli kayo patungo sa Ama. Yun yung. Ano pa nangyari? In Isaiah 53:5, but Jesus was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Siya ay sinugatan, siya ay pinarusahan dahil tayo ang nagkasala. Dahil dapat tayo ang parurusahan pero siya na lamang. At ang kagandahan po, ano naging resulta ng ginawa ni Jesus? Ano mararanasan ng mga tatanggap kay Jesus at sa ginawa niya sa cross? Hebrews 8:12, their sins, sabi ni Lord,
I will not remember. Yung dugo ng Panginoong Jesus na dumanak sa krus ng Kalbaryo, yun ang humugas sa kasalanan natin. Kaya, ang sabi ng Diyos, though your sin is as red as a scarlet, now you are as clear and as white as a snow. Hindi na makita yung kasalanan, nahugasan na ng blood ni Jesus. Kaya kinailangan ng Panginoong Jesus ay mamatay. Bakit pastor sa cross? Bakit hindi pa iginaya na laang kay Rizal? Na nung pagkatalikod ay sabi ng mga sundaloy, "Fuego!" Bang! Patay na. Ba't kailangan sa cross pa? Bakit kinailangan during the reign or the time of the Roman Empire mangyari ang lahat ng iyan? Bakit? Pwede namang nung mga mas nauna pang panahon, yung mga itinatapon lang sa tulay, yung mga gayong. Ang parusa. Ba't kinailangan pang during that time? Kasi po sa panahong iyon, doon po nauso ang pagpaparusa ng crucifixion. Ang hinahabol talaga ay crucifixion. Bakit po? Bakit po crucifixion ang hinahabol? Because crucifixion that time is the most brutal na parusa. Ay, meron naman pong iba pang parusa. Bakit doon? Kasi po sa crucifixion, ang parusa po talaga doon ay hindi yung pain ng pako. Okay? Ang parusa po talaga doon ay yung slow death. Sabi mo nga sa katabi mo, slow death. Kaya yun ho ang pinakamatinding parusa. Dahil dun po ay hindi agad-agad namamatay. Unti-unti. At bakit kailangan unti-unti ang kamatayan ng Panginoong Jesus? Kasi kung baril lang, patay agad. O hindi ka nga po'y kailangan lang mamatay. Kailangan ng dugo. Kailangan ng dugo. Kailangan tumagas ang dugo. At ang sabi po ng mga Bible scholars, based sa kanilang observation sa nangyaring parusa sa Panginoong Jesus, bago pa mapapako, durog na si Jesus eh. Kaya yung mga nakikita natin na yung kaunti lang, may gasgas din ng kaunti, may dugong kaunti din eh, may ketchup din eh, may mayonnaise, hindi ho gayon. Hindi ho siya katawaan na sinugatan. Kasi kung susundin talaga yung nangyari sa Panginoong Jesus that time, siya po ay sugat na kinatawanan. Nagets nyo gayon? Hindi po siya katawan na sinugatan, kundi sugat na kinatawanan. Puro sugat. Puro sugat. At kung napanood nyo po yung Passion of Christ ba yun? Di ba ang brutal na nun? Ang sabi po ng mga Bible scholars, 1/4 lang daw yon. Hindi daw na itodo ng direktor. Dahil baka raw iban na, baka hindi na maipapalabas. Di ba doon sa moving yun, labas na yung ribs? Bakbak na ho yung likod. Papatayin talaga. Bakit kinailangan na ganyan? Para tumagas ang dugo. Bakit nagkatawan-tawa ang Panginoong Jesus? Kailangan ng dugo. Kailangan tumulo ang dugo dahil yung dugo ang pambayad. Sino yung nakakita ng mga movie na yung unang patak ng dugo, pagpatak sa lupa, lumindol? Dahil hindi kaya ng mundong makasalanan ang banal na dugo. Lindol siya eh. Sabay na punit yung veil. In John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. You see? Kailangang ibigay ang anak. Kailangang mamatay ang Panginoong Jesus para lahat ng tatanggap sa Kanya ay magkaroon ng life. Jesus needed to die so we may live.
And I will end up with this last verse. In John chapter 1 verse 12, sabi po ron, "Yet, to all who did receive Him," sino ang tinanggap dito si Jesus bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas? Ito ang pangako ng Diyos sa iyo. "Yet to all who did receive Jesus, to those who believe in the name of Jesus, He gave the right to become children of God." Wow! Alam nyo, meron akong iiwan sa inyo na may kinalaman sa verse na yan. Yung sineselebrate natin tuwing December 25, ano nga yun? Christmas. Alam nyo po, yung Pasko, at saka yung ngayon, tinatawag din po yung ngayong Pasko eh. Pasko ng muling pagkabuhay. Alam nyo, connected talaga yung dalawang Paskong yan. Bakit? Kasi sabi po diyan, at ito ang iiwan ko sa inyo, sa unang Pasko, ang anak ng Diyos ay naging tao. Sa Pasko ng muling pagkabuhay, ang tao ay naging anak ng Diyos. Alam nyo, ito ang connection niyan. That's why we are celebrating what Jesus did on the cross today. And we are also celebrating na hindi siya namatay lang. Alam nyo yon? Sobrang tindi ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sobrang tindi ng kanyang kabanalan, sobrang tindi ng niya, na even the grave cannot contain Him. Even death cannot hold Him. Kaya siya'y muling nabuhay on the third day. At para patuloy at patuloy kang mahalin. Imagine a God na namatay at nanatiling patay, paano kanyon mamahalin? Imagine a God na namatay at nanatiling patay, paano kanya iingatan? Imagine a God na mamatay at nanatiling patay, paano kanya pagpapalain? But we are so blessed, and this is what we are celebrating today, that our God, though He died, but He rose again. Amen? Sa unang Pasko, ang Diyos, ang anak ng Diyos ay naging tao. Ngayong Pasko ng pagkabuhay, anong nangyari naman? Ang tao ay naging anak ng Diyos. Because Jesus died, so we may live. Amen. Palakpakan natin si Lord. May I invite everyone to stand up, please? At minsan pa, i-celebrate natin ang goodness ni Lord. Sino rito ang natutuwa na ang Diyos mo ay namatay pero hindi na natiling patay dahil siya'y muling nabuhay? So pwede ba ngayon i-celebrate natin ang katagumpayan ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay and most especially kahit sa kamatayan? Praise God. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your love. Shall we sing that song? Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. Ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Ni Jesus, iyong nakikita. Come on! Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling.
sa piling mo at sa iyong mga mata. Ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang naghari, binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mo wagas ang naghari, binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, tinabi sa piling mo at sa iyong mga mata. Ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, tinabig sa piling mo at sa iyong mga mata. Ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ganito nga kamahal ni Lord. Ganito nga kamahal ni Lord. Ang Diyos ay kumpleto na. Wala na siyang kahit anong kakailanganin. Wala siyang ibang pangangailangan. Pero nilikha ka niya upang ikay mahalin. Tayo mahal ng Diyos na kahit tayo'y nagkasala, siya ay nangako na siya'y may ipadadalang Savior. At gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanya nag-iisang anak upang ang sino mang mananampalataya sa kanya hindi na mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito tayo kamahal ng Diyos na pinili niyang magkatawang tao, parusahang parang tao, mahirapan ng parang tao, tanggapin ang lahat ng pangungutya ng tao, bagamat may mga nilikha niya lamang, pero bilang Diyos, kahit Diyos, tinanggap niya ang mga kaparusahang hindi naman para sa kanya. Ganito kang kamahal ng Diyos. Ganito kang kamahal ng Diyos na siya ay namatay sa krus sa kaparusahang hindi naman para sa kanya. Ganito kang kamahal ng Diyos. At kahit sa kamatayan, ikaw pa rin ang iniisip ng Diyos. Tayo pa rin ang iniisip ng Diyos. And that love, yung love na yon ang hindi kayang i-contain ng death. Yung love na yon ang hindi kayang i-contain ng grave. And that love, yon ang isang napakatinding dahilan ng Diyos kaya siya'y muling nabuhay. Imagine, ganon kang kamahal ng Diyos, patay na, muling nabuhay. Para saan? Para patuloy at patuloy kang mahalin. Sabi ko nga sa inyo, how can the God na patay ay patuloy kang mamahalin kung siya'y patay? But our God rose again from the dead para patuloy kang mahalin. Siya'y muling nabuhay, siya'y namatay dahil sa pag-ibig niya sa iyo, at siya'y muling nabuhay para patuloy kang mahalin. What a great God. What a great love. Let me pray for you. Father, in the name of our Lord Jesus, pinupuri po namin ang dakila at banal mong pangalan.
pinupuri ka namin because of what you did on the cross. At pinupuri ka namin because even death, even the grave cannot contain you. What amazing God, what a great God you are. We worship you and we praise you and we thank you and we celebrate your love. We celebrate your goodness. We celebrate your faithfulness. We thank you, Lord. Dahil ikaw ay Diyos namin, kami inibig mo. Kami inibig mo, kami sinave mo. At kami minamahal mo. Nabuhay kang muli upang patuloy kaming mahalin. Thank you so much, Lord, for your love. Truly, you are one and only God. Ikaw ay tunay na Diyos. Lahat ng ibang kinikilala ng mundo na Diyos daw, na matay din na muling nabuhay. Lahat ng mga pinaniwalaan nilang mga pinuno ng anumang paniniwala, namatay, hindi na muling nabuhay. But you, Lord Jesus, you are the only one who died and rose again. You deserve all the glory. Ikaw ang tunay na Diyos dahil ikaw lang ang ganon. Ikaw lang ang ganon. Ang muli mong pagkabuhay, Lord, ang nagseselyo, nagpapatunay ng iyong pagka-Diyos. Ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos. At marapat kang purihin, marapat kang pasalamatan, marapat kang sambahin. And this is what we're celebrating today. That you are a God. We are celebrating also your love. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Father. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo.